Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Trillanes, titistigo laban kay BP Sara? Question mark. Posible maging isa sa mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si dating Senador Antonio Trillanes. Ito ang inihayag ni House Lead Prosecutor Congressman Luistro na nagsabing kabilang si Trillanes sa humigit kumulang 25 na pangunahing testigong inihahanda ng House Prosecution Panel. Ayon kay Luistro, nakatakdang isumiti ng Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief na naglalaman ng malistahan ng mga ebidensya at testigo bago ang Senate Pre-Trial Conference sa June 18. Okay. Isingit ko lang ito ha. So mayroong pre-trial at mayroong trial proper. Ang sinasabi ni Congressman Joel Chua, yung pre-trial ay hindi daw open sa publiko, sa media. Ang tanong ko is bakit? Hindi ba karapatan ng taong bayan na malaman anong nangyayari? So, nakakalungkot na balita kung totoo. Sana hindi naman totoo. Kasi once na simula na, dapat malaman na natin. Kahit pre-trial pa lang. But anyway, kung yan ang kagustuhan, kasi ang magdidesisyon yan ang impeachment court. Baka yun ang gusto ng prosecution, depende rin sa defense. Kung papayag ang defense, ayun, baka siguro. But anyway, ang importante is yung trial proper. I think June 18 pre-trial. July na ata ang trial proper. But anyway, testigo. Isa si Trillanes sa more or less 25. Ako, natutuwa ako na isa si Trillanes sa mga testigo. Yan, ang binabantayan ko ngayon is Trillanes, Madriaga, yung Amlak, at saka si Matibag. Kasi yan ang ibinida nila sa Committee on Justice ni Luistro. Palagay ko, yan ang mga principal, pangunahing witnesses nila. Yan, binabantayan. Ako, na-imagine ko na, yung cross-examination, dyan na papasok yung bloodbath once na cross-examine na ng mga defense lawyers plus, I believe, mga senator judges. Pwede silang magtanong sa witnesses. So, nakikita ko na magka-dipo-dipo kung sa Bisaya, mabubutas nila. Mabubutas ang mga pahayag ni Trillanes, Matibag, Madriaga at yung Amla. Kasi nakapanood na ako ng trial proper Yung kaibigan ko na nasampahan ng kaso, sinundan ko. Na nasa loob ako ng courtroom. Yung testigo ng prosecution, mahina. Nung i-cross-examine na ng napakagaling na abogado ng kaibigan ko, wala talaga. Nagka-booking-booking, hindi sila nakahanda. Are you sure that this one is this? No, Your Honor. I just assume na this is no more question, Your Honor. Kasi dapat
yung testigo, patututuhanan niya yung bintang. Are you sure? No, Your Honor, I just assume. Wala na. Kaya ang nangyari doon sa kaso ng kaibigan ko, nung nag-present na, tapos na ang prosecution, nag-present ng panel, hindi na kinakailangan na ang defense mag-present pa ng ebidensya kasi sobrang hina ng ebidensya, nag-file kaagad yung abogado ng kaibigan ko ng demurrer to evidence. Kung sobrang hina ang ebidensya presented by prosecution, hindi na mag-proceed ang trial. Kasi ang full trial, dapat ang prosecution mag-present ng ebidensya, ang defense mag-present din ng ebidensya. Yun ang full trial. Ang nangyari sa kaibigan ko, dahil sa napakahinang ebidensya, mahinang mga witnesses, demurrer to evidence, inaprobahan ng judge, dismiss ang kaso. Yan din ang nakikita ko dito sa impeachment trial. Although, walang demurrer to evidence. Kaya lang, tayo, taong bayan, tayo nang maghusga. Yung mga ebidensya pala nila, mahina. Kaya gusto ko matuloy na itong impeachment trial para matuldukan na ito. Mayroong bali-balita kanina na baka daw hindi matuloy ang impeachment trial kasi nga sa dami ng mga senador na may kaso. Ay wag naman. Ituloy nyo na, tapusin nyo na ang laban para mag-move on na tayo. Either conviction or acquittal, malalaman na natin. Anong sabi ni Trillanes? Once daw na na-acquit si BP Sara this year, wala na silang pag-asa. Kasi next year, 2027 na, malapit ng eleksyon. Ano na daw, unbeatable na daw si BP Sara. Pag, yan ang prediction ni Trillanes, and I agree. Next year, malapit ng eleksyon, wala nang impeachment next year. Takot ng mga politiko magsampa ulit ng impeachment case labang kay BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ante nga matagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Og iyang gikarga sa kuan motor aron makaadto sa iyang balay. Na iyang atupan karon. Karon abot na gid si ante sa iyang gabalayan. So, abot na gid si ante. Sa iyang gabalayan. So mo ni ang gabalayan ni ante nga iyang kaudan sa yero nga nahatag sa iya. Nagrobong ata, nakawalay gid dire. So, ikaw man na gyud. So, nindot na gyud kayo man na og ato. So, nakikita mo ayo. So karon ante yon sa imong masulti nga nahuman na gyud ang pag-atop sa imong balay. Sa tong video, nag-atop ra gyud me. So pila day imong anak ate? 5, So karon pagit ka ra ka balay. karon pa gyud. Sige te, salamat. Salamat gyud nga naka-atop ko kuan sin, nakabalay gyud ko. Karon pa gyud ko kabalay ani. Salamat sa Ginoo. Sige te, salamat po.